Great morning mga Karuba. Once again, this is Andrea Mariel Sales, one of your reliable property consultant and also your kwalang kapitbahay here in Lancaster, New City. So may another renovation na naman tayo. Modern and aesthetic ang taste ng ating client. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo. Ayan, para sa fence and gate ni client, nagpalagay sila dito ng tubular na bakal, which is hindi nila pinasarado totally. Kung mapapansin nyo kasi sa mga other videos natin, mga content is talagang naka-semento. Pero si client, much better kasi yung ganito para yung hangin is talagang lumalabas-pasok. So, nagsisirculate yung hangin dito sa kanilang bahay. And also, ito is hardy plank yung gamit nila. Ang kagandahan naman dito kasi is even maaraw, umulan, hindi siya nagbabakbak, hindi madaling masira. So matibay siya, ideal for your fence and gate. Ayan. And also ito yung single entry para sa mga tao, and also on this part is para sa kanilang sasakyan. So ang ating client is nakaano sila. Ayan. Si client natin is end lot around 114 square meters ang kanilang lot area. But the typical Thea townhouse have a floor area of 60 square meters and a lot area of 50 square meters. So si client natin, since end lot siya, napakalawak ng kanilang frontage. So tara, pasokin natin yung loob. So dito sa garahe, wala naman masyadong pinabago si client, pero yung actual turnover ng ating Thea townhouse is lupa pa lang itong flooring. Pero sila client, nagpalagay sila ng 60 by 60 floor tiles, and matte finish po yung pinaka-tiles niya. Dito sa area na to is kanilang garahe pa din, and on this part is still the garage. Pero since the typical Filipino nga na pag-uugali is mahilig tayo sa mga gathering, so sobrang lawak ng kanilang bakuran. And pwede pa rin celebrate like yung mga birthdays, binyag, ayan. So malawak pa rin yung kanilang space dito. And also on this part, ayan. Kung mapapansin nyo, dalawa yung balcony nila. Isa dito, going to the master's bedroom. And also dito sa part na to, ayan. Akitin muna natin dito sa taas. Ayan. So ito yung pag-akyat ng kanilang another balcony ng kanilang Thea townhouse. So dito sa area na to, yan, kung mapapansin nyo, hindi nila pinakontinuous yung balcony. Para for privacy purposes nga naman nila client, they have their own balcony. And for this part is kapag may mga gatherings din, ayan, pwedeng dito sila. So malawak pa yan. So, kung mapapansin nyo nga rin na hindi nagpabubong sila client, pero pwedeng, or another idea nyo is yung mga retractable na parang canopy siya. So, just in case na umulan, pwedeng hatakin nyo na lang. Or kapag katulad ito na maaliwalas yung panahon, mas maganda nga naman na walang bubong. Para at least, ma-experience nyo talaga yung pinaka-relaxing part ng pagkuha or pagtira dito sa Lancaster, New City. So dito sa part na to, ang ginawa nila client is nagpalagay sila ng pebbles and also yung pathway para, ayan, mas ma-emphasize yung kanilang entrance going to their house. And also dito naman sa kanilang mga walls and also on the other side is nagpalagay din sila ng light or yung parang lamp, wall lamp. Yan. So, eto, nagpag-grills din sila client, lahat naman ng bintana, and pinapalitan nila. So, naka-sliding window na yung kanilang mga bintana and also naka-tinted siya. So, two-way po yan. Nakikita
nila kayo sa loob, pero on the inside is reflection lang siya. Parang nagmi-mirror lang yung etong pinaka-tint ng kanilang mga windows. So, si client naman is nagpalagay ng kanilang screen door. Ayan. Para at least kahit nakabukas yung pinaka-pinto nila, is pumapasok pa rin yung hangin from the outside. And also, the natural lights is pumapasok din para nagbibigay aliwala siya sa loob ng bahay. And on this part naman, the actual turnover po is ano po ito? Pinalitan na nila eh. Ayan, hinahangin baka masaraduhan tayo. So, ito is metal door. Tapos with double lock doorknob, yung actual turnover. Pero ang ginawa nila client, since may pagka-team kahoy nga rin sila, is pinalitan nila ng wooden door. And also ito, naka-smart lock doorknob na rin sila. Yan. So yung yung pinaka smart lock doorknob, hindi siya yung typical na nakikita nyo sa mga content natin. Yung kanila mas mas high-tech. Napakaganda. Ayan. And this will be the living area ng ating client. So sa area na to, ayan. Naka L-type sofa sila. So very spacious pa rin naman. Ayan. So ilan pa rin ang kasya dito sa kanilang living area. And also on this side, ayan, naka-laminated na rin na naka-wall mount yung mismong TV rack. And also ito, PVC fluted. Tapos ito is naka-lime wash yung kanilang paint. Ito kasi yung mga nauuso ngayon, hindi na yung mga typical na yung mga glossy paint. Ito yung parang akala mo pinalitadahan lang and then that's it. So ito kasi is yun nga, may ganong finish pa rin siya, pero may pagka-glossy pa rin kasi pininturahan. And also nagpa-drop ceiling na rin sila client. Ayan. So very ideal pa rin na magpa-drop ceiling since mataas yung ceiling ng ating bahay. Ayan. So tara, dito naman tayo sa area na to. So on this part, the actual turnover po is the first bedroom. Ito yung pinakaunang bedroom. From here, up until here. Ito. Yan ang pinaka-first bedroom. Since end-lot nga sila client, ang ginawa nila is naging hallway siya. So, may mga other plan pa sila na gawin dito. Siguro kung may mga hobby sila or parang pinaka-working station, ayan. So, napakaganda ng idea nila client. And on this part, since end-lot nga sila, is this will be their dining area. Ito yung pinaka-extended na. Minaximize din nila yung space ng kanilang end-lot. And on this part will be the bar counter. So, ito yung bar counter ng ating client and ito is the kitchen area. So, dito kasi is pinabutasan na yan. Pero yung actual turnover kasi is hanggang dito lang po yan. Yung pinakapader niya. Yan. Yung inner cut po yun ha, yung inner lot. And also yung end lot din naman, pader po ito, pero lupa yan. Pagka tinurn over sa inyo. So, ito yung idea ni client natin na pinagawa sa ating contractor. Nagpalagay sila ng built-in cooktop with range hood, tas laminated na po yung kanilang mga cabinets. Ayan. And also, dito ilalagay yung ref ni client. Ayan. So, nandyan na yung pinaka-socket. So, nagpa-add sila ng socket dito para sa kanilang ref. And also, their pantry area. Ayan. Yan. On this part, still, meron pa rin mga cabinets. Talaga minaximize nila yung space nila. Hindi siya ideal sa mga tulad nating maliit. Medyo hirap abutin. So, ayan. Marami pa rin. Siguro dito yung magiging kanilang microwave, mga electric kettles, or other appliances, blender, whatever. Ang sungit. Ayan. And also on this part, ayan. Saan kayo ilaw nito? Oh, napakaganda, 'di ba?
Ayan. So, sobrang aliwalas tignan. And ito is quartz counter top yan. And ito is yung tiles pa rin, typical tiles. And ito yung pinaka-modern na lababo ngayon eh. Ayan. Yan yung naahatak. And also dito yung napapump yung sabon. Ayan. And dito yung sa may baso, diba? Yan. Tapos may built-in chopping board na rin siya. Ayan, naaalis naman to. Medyo matigas pa lang kasi bago. And ito, nagagalaw. So napakaganda ng kanilang sink. Gaganahan ka talaga maghugas. Kahit ilang kaldero pa yan. Yan. And also on this part is still, ayan, yung kanilang trash bin. Napakaganda ng trash bin nila. O, di ba? Yung mga nabibiling ganito sa IKEA. So may built-in trash bin sila. Nakatago yung kanilang basurahan. Yan. And also, ayan, mga cabinets pa rin. Ayan. Yan, gano'n pa rin siya. This will be the area for yung mga, siguro mga pinaghugasan or yung mga, ayan, lagay ng mga plates, utensils. Ayan. So, sliding pa din to. Napakaganda ng kitchen nila, client. Nakakainggit. Ayan. So, marami pa ring area. And also, still here. So, na-maximize talaga nila yung pinaka-cabinets ng kanilang kitchen. So, nandito pa rin yung mga, siguro mga condiments. Diba? Hindi siya nakakalat kung saan-saan. So, kung si client natin is mahilig magluto, ayan, sobrang dami niyang paglalagyan. And also, saan na ba yung nakita ko? And then, dito yan. Dito siya. Ayan. Ang ganda nito, mga mi. Ang tigas niya. Ang ganda, di ba? Natuwa. Ayan. So, lagayan pa rin siya ng mga plates. Yan. Yung mga utensils, bowls. Ayan. Ang ganda, oh. Or yung mga kaldero. Or sa ilalim ata yung lagayan nila ng kaldero. Ang ganda, no? Nainggit ako. Gusto ko rin yarn. O yan. So, marami pa rin silang storage area. Aside from that, on this area, yung ilalim ng kanilang hagdan. Kung napapansin nyo, diba, sa mga other contents ko ng Thea Townhouse, either shelves or bar counter yung ginagawa nila dito. Si client pa rin is nagpalagay pa rin siya ng mga shelves. Kasi tayong mga Pilipino din is mahilig din sa maraming mga anik-anik. Ayan. Yan. So, dyan pa rin yung kanilang shelves. And on this area is yung pinaka-biggest part ng shelves nila. Ayan siya. Very spacious pa rin, di ba? So, pwedeng lagayan nila ng mga shoes dyan sa ilalim. So, kasya pa rin naman yung tao. Ayan. So, nakakatayo. Ayan. Ito naman ang shades ko. Pero nakakatayo pa din. Di ba? So, kahit maglaro tayong tagu-taguan, okay lang. Kasyang-kasya tayo. Galing. Kasya ako. And on this area is the first bathroom dito sa ground floor. Yan. So, very ideal na magkaroon ng restroom dito sa baba since kapag may mga bisita nga or yung mga elderly natin, hindi na nila kailangang mag-akyat baba. So, yung pinaka-restroom sa taas is the private restroom ng ating homeowners and on this part is the, yung para sa, or yung common restroom. Yan. Pero still, makakapag-shower pa din naman. Ayan. Ang ganda, oh. Ayaw, Pinote, baka mamaya biglang maligo ko nang wala sa oras. Pero napakaganda ng kanilang shower. Tignan nyo naman. O, diba? Aside from this one, eto pa. And, ayan. May ganito na sila. Ayan, hindi naman pala nakabukas. May ganito na sila, pero meron pa ring bidet. Ayan. Nakakatuwa. Diba? May mga push button dito. Galing. Ayan. So, dito naman, pinapalitan nila client to.
Ito kasi is talagang sink lang. Wala siyang cabinet dito sa may ilalim. So, ideal pa rin siya para sa inyong mga toiletries. Ayan. And also, nandito sa likod, yung pinaka towel rack nila. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito. So, kung kanina, napakita ko na sa inyo yung living, dining area, yung bar counter, kitchen area, restroom, mga shelves, and all. So, syempre, nasaan yung kanilang dirty, or yung washing area. Yan. So, nandito siya. So, very aesthetic pa rin. So, nandito yung kanilang magiging automatic washing. And still, they have cabinets. Ayan. Yan siya. Yan. And also may mga shelves para sa mga sabon, yung mga hangers, ayan. Since malawak nga yung labas nila, ang laki pa rin ng area para sa pagsasampayan nila. Ayan. So, dito is meron na rin, nagpalagay na rin sila ng socket para sa kanilang automatic washing. Ayan. And ideal for front load or top load. So, pwedeng-pwede yan dito. Ayan. So, tara, akitin naman natin ang second floor ng Thea Townhouse. Ayan, so on this part, ito yung staircase na going to the second floor. So yung client natin, kasi yung mga typical na kino-content natin is mga naka-tiles, pero si client, ang ginawa niya is naka-wooden plank. Yun yung kagandahan sa mga actual turnover ng ating mga houses is naka-semi-complete finish na siya. So, ang ibig sabihin nun, hindi siya totally bare unit kasi nakapalitada na siya or smooth cement finish na. So, you still have freedom to choose whatever ideas you want to put sa inyong houses. Yung iba kasi gusto is, eto katulad niya, naka-wooden plank, or yung others is naka-tiles, diba? So, or yung mga wooden brick. So, iba't iba kasi yung mga taste natin. At least, kung naka-smooth cement finish na, madali na lang siyang malapatan o malagyan ng mga gusto natin. Unlike nung mga naka-tiles na, what if hindi natin gusto? So, another costing na naman and also time sa pagpapatanggal nun. So, dito naman sa second floor is the second bedroom, master's bedroom, the toilet, and also yung balcony. So, ito naman is naka-high ceiling yung ating mga houses. So, ayan, very aesthetic pa rin ang kanilang chandelier. Ayan. Na bumabagay rin naman sa pinaka-theme ng buong bahay. So, pagdating naman dito, since naka-wooden plank ka siya, dito naman yung flooring niya is naka 60 by 60 ceramic tiles flooring na siya na wooden yung design. So, tara dito tayo. Dito sa part na to, ito yung second bedroom. Wala naman masyadong pinabago. As of now, wala pa rin naman silang pinalagay ng mga cabinets. Siguro, baka may other ideas pa sila. Kasi pwede na naman ito magpalagay ng mga built-in cabinets, hanging cabinets para ma-maximize pa rin yung space. And ayan, nagpa-drop ceiling sila client. And naka-grills yung kanilang mga windows. And still, ayan, meron pa rin mga grills. And ayan, naka-sliding. Grabe ang hangin. Sobrang nakakatuwa. Tara, puntahan naman natin ang second bathroom. So, dito sa area na to, ito yung nagustuhan ko. Pinaka-nagustuhan ko pagdating sa bathroom. Kasi space saving to eh. Wala na masyadong mga rack na nakakasikip pa, dagdag sikip pa sa loob ng bathroom. So, ito is, may mga ganito na sila. Lagay na ng toiletries, di ba? No need na rin bumili ng mga napakaraming mga toiletries rack. Di ba? Na eventually, pagka hindi maganda, kinakalawang or ayan, kaysa magbutas pa rito, masasayang yung other pieces. Ayan. And also, ito, nagpalagay din sila ng heater. Yung saksakan talaga ng heater is wala siya doon. Sa pinaka-kisame niya. Yung actual po is nandito sa part na to.
So, si client is pinatanggal niya. And, ayan, nakarekta na siya dito sa pinakaloob ng mismong wall ng bathroom. Ayan. So, panibagong idea to sa inyo. Kasi yung usual, di ba, nakarekta dito. Pero sila client, ang ginawa is nandito sa may loob ng wall. And on this part, ayan. So, dito sa part na to is still nagpalagay pa rin sila ng, ayan, mga shelves, cabinet. Ayan. Dito sa kanilang bathroom. Ito, meron mga nabibili kasi na ganito, yung towel rack na naaangat. Pero sila client is fixed eh. Pero yun nga, may nabibili naman para pwede mo siyang iangat. And mabuksan pa rin yung pinto. Yan, medyo na half-half lang. Yan. So, puntahan naman natin yung pinaka-master's bedroom. So, this will be our clients or homeowner's master's bedroom. Ayan. I think ang sukat nito is parang double size yung kanilang yung bed. Tapos, nandun pa rin yung access going to the balcony. Ang kagandahan naman kapag ka end or corner lot is meron ka pa rin window rito. Yun yung maganda naman. Kasi kapag yung inner, wala pang window dyan. Mahirap naman kung may window dyan, magkakakitaan kayo ng kapitbahay nyo. And also, yun dun din sa baba. Kung napansin nyo, yung mga actual na Thea townhouse natin, merong window eh. Dun sa may living area. Pero sila client is pinasarado siya. And yun na yung pinaka lagayan nila ng TV nila, wall mount, yung television nila. And also on this part, still minaximize pa rin nila ang kanilang space. So sulit na sulit talaga yung kanilang lote. Imagine for a lot area of 114 square meter, dalawang balcony na yan, napakalawak ng kanilang kitchen area and also yung dining area, plus meron pa silang washing area. And dito pa rin, nagpalagay pa rin si client ng kanilang walk-in closet. Ito yung kakaiba. Kakaiba sa mga typical na kinokontent natin. Kasi dito si client nagpalagay ng vanity. Ang ganda! Nagandahan. Ang ganda niya. Hindi kasi ito is hindi naman natin usually na, ayan pack. Diba? Yung kung mapapanood yung mga other vlogs natin, hindi siya ganito na may vanity. And still space saving pa rin. Kasi, di ba, hindi na maglalagay dyan sa may labas ng, dito, sa pinaka-master's bedroom. Andito na siya sa loob. And still, meron pa rin mga hanging closet. Yan. And marami pa rin namang, di ba? Marami pa rin siyang drawers. Yan. Meron pa dito. Meron pa dyan. Meron pa rin dito sa ilalim. Ayan, lagayan ng makeup. Pero another tip lang din ha. Kasi maganda rin yung kung halimbawa na hindi siya ganito na drawer. Ayan, huwag natin buksan. Hindi drawer. Alam niyo yung parang salamin siya dito. Yung ganyan. Tapos naangat na lang siyang ganun. Para nakikita niyo rin yung mga anit-anit yung mga pampaganda. So, another tip lang din naman yan. Just in case na magustuhan nyo rin magpagawa ng vanity sa inyong loob ng walk-in closet. So, pasukin naman natin ang kanilang balcony. So, this will be their balcony. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na pinaka private area din nila client kasi they have their own balcony aside dito sa kaninang pinakita ko sa side na napakalaki. So, ito yung kanilang parang relaxing area. Kasi pwede sila dito maglagay ng tables and chairs, outdoor tables and chairs. Pwede silang mag-coffee dito. Kasi kung makikita nyo naman yung tanawin, sobrang relaxing niya. And sobrang aliwala. Sobrang mahangin din, 'di ba? So kanina kung nakita nyo,
before ng start ng vlog natin, hindi maaraw yung kanilang nakuha. So I think this is a sunrise na area, yung kanilang house na napili. So ayan, nakatapos na naman tayo ng another content and also inspiration para sa inyong Thea Townhouse or para sa mga other houses na meron kayo. At least nagkaroon kayo ng mga ideas na kung ano yung mga pwede nyong ipagawa. Para naman sa ating homeowner na pinaunlakan tayong i-vlog ang kanilang napakagandang bahay. Thank you po, ma'am and sir. And also para sa bagong contractor natin, ayan, ito ang ating pinaka-newest contractor. So, pwede nyo pong i-message si sir para sa mga computation, quotation na mga house renovation. If meron kayong mga ideas na gustong i-inquire sa kanya, I will also put the link down below on the description box. And also sa mga nangangarap at gusto rin magkaroon ng kanilang sariling house and lot and also condominiums. We also have newly launched condominium which is the Westwind at Lancaster, New City, which is available din siya under Pag-ibig financing for as low as 10,000 a month for 1 bedroom po yan. Ayan. So, pwede po kayong mag-inquire sa akin. So, andito po ang link ng, yung screenshot or yung pinaka-Facebook account ko. And also, ito yung aking YouTube channel. So, para sa mga gusto mag-inquire, I'll also put my contact details on the description box para makapag-message kayo sa akin and makapag-inquire. So, ayan, thank you po sa ating contractor also na pinayagan tayong i-vlog ang kanilang napakagandang gawa para sa mga susunod na content natin and also mga updates dito sa Lancaster, New City or other projects natin. Please do like and hit the notification bell down below to subscribe to keep you all guys updated. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Please do like and hit the notification bell down below to subscribe. Thank you for watching.